Hello guys! Nandito kami ngayon sa Verasis Public Market at kasalukuyang nag-aantay sa naming kasama ang tagal-tagal. Di ba? Ay, magsalita kayo Sige, So, antayin namin siya hanggang dumating siya kasi ang tagal-tagal na. Bye! See you! So, andito na po kami ngayon sa Baguio City. Kararating lang po namin at naantay po namin yung kasama po namin. Ayan na po yung hinihintay namin papaita. Napaka-VIP. Tagal pong bumabangay. Ayan na. Wow! Siya yung late. Wow, nakapila siya. So, andito kami ngayon, nakasakay sa jeep kasi papunta kami ng Trancubel. Papunta Bara. Tapos Trancubel, papunta Trinidad. So, ayun. Andito yung mga kasama ko. Dapat mag-video lang kayo ng ganyan. Yan. Yung stolen, dapat. Ako na lang Yung stolen tapos parang ninanarate na lang namin. Pupunta na po kami ngayon sa La Trinidad, Benguet. And pupuntahan namin kung saan maraming strawberries. So, ayan, naniningil na sila ng makasahe. Dahil first time namin na pumuntang La Trinidad. Ate, konduktora. Say hi, Bane! Wala. Ano gagawa mo? 66. So, yan. Compute pa. Kurang pa piso niya. Pati piso. Mayaman kasi siya, kaya pamasahe namin 11 pesos lang papuntang galing Transco. Ano yun? Ano yung lugar na doon? Transcobel. Trancubel. Ha? Trancubel. Trancobel. Bill. Trancobel. Papuntang La Trinidad ang pamasahe lang 11 pesos. Kaya pumunta na ka sa Benguet. La Trinidad ng Benguet. So, andito kami ngayon sa strawberry farm dito sa Benguet at napag-alaman namin na itong strawberry farm pala ay picking season niya is from November to May. At mas madami daw tao dito kapag parang festival. Kasi manage pa rin nila yung farm nila dito. Dito kami andito yung soupping shop. Souvenir shop dito siya. May papakita ko sa inyong matindi. Ayan.
dadalhin ko po kayo ngayon sa Strawberry Farm sa La Trinidad. Dito po tayo dadaan. Makikita nyo po nga pala yung mga strawberries na mararami. So ayan, ito po yung mga strawberries natin dito sa farm na yan. So ang mga strawberries daw po is na buhay lang sa malalamig na lugar na yan sa Trinidad or Baguio City. Nabubuhay ang mga strawberries. So guys, nandito kami ngayon sa Burnham Park dito sa Baguio. Ano masasabi niyo sa Burnham? Tara, pasok na tayo! So ayan, nililibot na namin ang Burnham Park. Yan, nililibot namin yung Burnham Park. Sasakay daw kami ngayon sa ano yun? Bangka. Masarap. Nag-enjoy na po sila. Yung isa dito ata sa likod namin naboboring na. Yung isa loner siya. Ang kamakain na si Giselle. Itagal sinusuga buong mundo para hanapin ka. Inibulan distrito na Adang mo siya dito ice cream dito yun. Ang ganun. Say hi, Uncle! Anong tinda nyo? Pinipig ko salad. Mas masarap po. Yan, Ala, nabangga yan, may tayo. nagbebandan dito ng ice cream dito sa... O, bili kayo! Ayoko ng ice cream, ang lamig. Sinusundo kita. Kung man ganun, nagbarsa ka man. Sinusundo! So ayan, nandito na po tayo ngayon sa Ride Park kung saan i-featured natin yung isa sa pinakamagandang tourist spot sa Baguio. Ito na yung Ride Park. And isa ito sa mga pinakamaganda at pinakamabaho natin na lugar dito sa Baguio. Okay, let's go! So ayan, nandito po tayo ngayon sa mismong lugar ng Ride Park and medyo hindi maganda yung amoy dito sa lugar na to dahil sa dami ng mga kabayo dito na nakatambay. Yan, mapunta na po kami sa taas kung saan maraming mga ano ba yung meron sa taas? Mga chicks siguro. Hi! Ngayon, pupunta po kami sa The Mansion. Just enjoy watching, guys. So after ng ilang steps sa pag-akyat namin sa hagdan is nandito na kami sa pinakataas ng pupuntahan talaga namin. And Giselle, gaano ba kahirap or gaano nakakapagod yung pag-akyat dito? Nakakapagod kasi syempre
as madaling mapagod. Talagang sobrang hingal ko. Ganun. Ikaw naman, Angelica, gaano na nakakapagod yung pag-akyat dito sa pinakataas ng right park? Yan, hindi na naririnig yung boses dahil sa pagod na pagod. So, magpapatuloy pa kami guys, abangan nyo yan. Maning magsot ka din. Ngayon, nandito kami. Papunta na kami ngayon sa The Mansion. Ayun na siya, oh. Medyo malayo pa yung lalakarin. Ano yun? Nakakapasok ka hanggang sa... Hindi lang ngayon. Ba't ka nag-ilokan? Pupunta kami doon. Para lang mag-picture. Yun. Hindi naman nata kasi pwedeng pumasok dito. Diba? Okay. So, hindi lang ako. Hanggang sa labas ng gate. Ang dami isda. Ang dami. Gina. Saan? Ayan, papasok na po tayo ngayon sa The Mansion. Kasama ko si Lynette, si Allen, si Vanessa, si Angie. Ah, Yeah, the mansion. dito na po kami ngayon sa The Mansion na pinupuntahan The ng mansion mga kung saan dito yung bahay ko. pinupuntahan ng mga presidente ng Pilipinas. Yan. Next destination is sa Diplomat Hotel kung saan maraming mga multo. Nag-honeymoon doon. Maraming mga nag-honeymoon daw na mga multo. So, let's go guys! Let's go, guys. Okay, andito na po tayo ngayon sa Diplomat Hotel. Punta pa lang. Umaakyat na po kami papunta sa Diplomat Hotel. Nakapasok na po tayo ngayon dito sa Diplomat Hotel and ililibot pa po namin kayo. Just stay there. Marami pang makababalaghan makikita natin dito sa Diplomat.
pari at saka mga madre ay dito pinatay ng mga dayuhang Espanyol. Ito po ang abot na Diplomat Hotel. Sobrang nakakatakot po dito pagdating kasi parang makakakita ka talaga ng kababalaghan. Tayo. Ito po tayo sa isang So, dito po tayo ngayon sa isang kwarto na Diplomat Hotel kung saan kikita natin yung mga nasisira ng mga parte ng building na ito. So, yan, nilagyan na nila ito ng kahoy para hindi bumagsak yung pundasyon or yung mga kagamitan dito sa Diplomat Hotel na ito. And dito din, kung makikita natin, sira-sira na yung mga banyo. Yan. Dahil sa sobrang tagal na po itong Diplomat Hotel na ito, kapanahunan pa ng mga Espanyol ay nagawa na po o naitayo na itong building po na ito. Kaya nasisira na, kumbaga.